Sa vlog na ito, i-share ko sa inyo yung pagpaprocess ng asola. Sa totoo lang, matagal ko nang pangarap i-process yung asola kasi nga sobrang bilis niyang dumami. 2 to 3 days lang dumodoble siya. So kung may 10 kilos ka sa araw na to, malamang 20 na siya bukas. So parang unlimited feeds talaga siya. Kaso nga lang yung process ng paano natin siya gagamitin, dun lang may problema. Sa ngayon natatopic ko yung pagpepelet ng asola or yung paggawa ng feeds ng asola. Sa ngayon yan, dinadry ko siya unti-unti para hindi ako magka-problema i-pelletize siya. Ayan, medyo basa-basa pa rin, pero nakabilad na yan kahapon kinadkad ko lang ulit. Pero gusto ko nang i-share sa inyo para magkaroon tayo ng interest gayahin or mabigyan nyo rin ako ng idea, or comment down below kung ano sa tingin nyo dapat kong gawin para mas maganda yung mga magawa kong feeds. So, yan na yan, dalawa. Sa ngayon, 50-50 lang muna yung gagawin ko. 50% na asola, 50% na darak. Bale, ito guys, ito yung gagamitin natin para ma-pelletize yung asola. So guys, ganito itsura nung yung tuyong-tuyo na yung asola. Sana ang hirap niyang ma-achieve Maganda sana bago natin i-pelletize or gamitin yung asola ganyan na siya ka-dry. Pero ito, for the sake of video, ipaprocess ko na siya na medyo basa pa. Kasi na-try ko naman na medyo basa pa, okay naman siya. Huwag lang sobrang basa. Kasi parang hindi siya nabubuo ng maganda. So ayan, ihalo lang natin yung asola at saka yung darak. Pero ito, trial lang naman kasi ito. Pinapakain ko lang ito dun sa mga alaga kong itik na palakihin pa. Wala naman kasi selan yan. Pero syempre pagka yung paitlogin na or depende na sa kung sa manok niyo papakain, i-search nyo na lang kung ilan yung protein content na kailangan nila, calcium, minerals, whatsoever. Pero ito, para lang dun sa mga alaga kong itik na palakihin, wala pong selan yun. Tapos ang kagandahan pa ng pelletizer, kung mapapansin nyo kung nagpapakain kayo ng darak, purong darak lang pinapakain nyo, pag kumain dyan yung itik, matapon, maraming nasasayang. Pag na-pelletize mo yan, halos wala ka na masasayang. So yun nga lang, medyo madadagdagan ka ng gastos dahil yung sa kuryente nitong pelletizer. So ayan guys, pagka may pelletizer kayo, unti-unti lang muna. Una-una, i-break-in nga pala muna yung pelletizer bago nyo gamitin. Tapos pagka gagamitin nyo siya, unti-unti muna kasi baka masamid. So ayan na guys, ayan na, pellet na siya. Medyo berde pa yan dahil nga mabasa-basa pa. Pero pagka tinuyo mo yan, magbabrown din yan. Kagaya nung pinakita ko kanina. So guys, comment down below kung may mga gusto kayong mixture na gawin ko, kung anong protein content yung kailangan sa mga alaga nyo. Tapos siguro itatopic ko rin kung paano tayo mag feed mixing kasi napaka-importante rin nun Kumbaga, ilang portion ng asola yung dapat mong ilagay, ilang portion ng darak, ilang portion ng copra meal or whatsoever. Paano siya nako-compute? Basic lang naman yan, pero for this vlog hindi ko muna siya itatopic. So guys, kaya ko to naisipan gawin kung ba't bumili ako ng pelletizer. Kasi sobrang ganda nga ng opportunity yung binibigay sa atin ng asola. Imagine, pwede kang magkaroon ng unlimited feeds na libre kung matututunan mo lang siya. Kaya, kaso nga lang, ayun nga, may consequence din na hindi mo siya pwedeng i-harvest agad dahil nga nabubulok. Kahit na sobrang dami niyang dumami, hindi mo pa rin siya parang mapapakinabangan. Dahil nga, pagka hindi mo siya pwedeng storage, sayang lang din, mabubulok lang. So guys, siguro naman kung may mga alaga kayong hayop or may manok kayo, itik, whatsoever, siguro alam nyo na every year halos tumataas lahat ng presyo ng pagkain ng mga alaga natin. Kaya maganda matutunan natin mag-feed mixing o gumawa tayo ng sariling pagkain ng mga alaga natin para makamura tayo. So guys, ito na bali yung produkto. Ito na yung nagawa natin gamit yung asola at saka darak. Sa mga susunod na vlog, i-share ko kung magkano yung pelletizer, kung paano ito gamitin, yung moisture content,
Pero sa ngayon, yan lang muna. Comment down below lang kayo kung may mga tanungan kayo about pelletizer at kung ano yung gusto nyo i-topic ko next vlog. Thank you for watching. Please subscribe.